Marami sa atin ang nawiwili sa komedyanteng taong ito, maski matatanda, lalo na sa mga bata kapag napapanood ang taong ito sa telebisyon, cellphone, or sa mga tablet ay sadyang nagbibigay sa kanilang isipan ng matatamis na ngiti mula sa kanilang labi at halakhak, at sadyang nakakalimutan saglit ang suliranin na kinakaharap dito sa ating daigdig. Sino nga ba ang aking tinutukoy? Halina't ako'y inyong samahan, ating kilalanin ang taong ito. Bago tayo magsimula, paki-like, share at paki-hit na rin ang notification bell upang lagi kayong updated sa mga ina-upload na video ni Ferds TV Official 2.0. Si Rowan Sebastian Atkinson ay pinanganak sa Consett County, Durham, England noong 6 ng Enero 1955. Siya ang bunso sa 4 na lalaki sa magkakapatid. Siya ay pinalaki ng Anglican Church at pinag-aral sa Durham Chorister School, isang preparatory school, at pagkatapos ay sa St. Bees School. Si Rodney, Rowan at ang kanilang nakakatandang kapatid na si Rupert ay pinalaki sa Consett Durham Choristers. Pagkatapos makatanggap ng mga matataas na grado sa mga antas ng agham, nakakuha siya ng isang lugar sa Newcastle University kung saan nakatanggap siya ng BSc degree sa Electrical and Electronic Engineering noong 1975. Pagkatapos ay nakakuha siya ng MSc degree sa Electrical Engineering sa The Queen's College, Oxford sa kaparehong taong nabanggit. Ang parehong kolehiyo kung saan nagmatriculate ang kanilang ama noong 1935 at ginawang honorary fellow si Atkinson noong 2006, at ang kanyang master thesis na inilathala noong 1978 ay isinalang-alang ang aplikasyon ng self-tuning control. Sa madaling sabi ay nagsimula si Atkinson sa isang PhD na pag-aaral bago italaga ang kanyang buong atensyon sa pag-arte. Unang nanalo ng pambansang atensyon sa The Oxford Revue sa Edinburgh Festival Fringe noong Agosto 1976. Nagsulat na siya at nagsagawa ng mga sketches para sa mga palabas sa Oxford ng etc. Ang revenue group ng Experimental Theatre Group or ETC at para sa Oxford University Dramatic Society or OUDS. Nag-star si Atkinson sa isang serye ng mga palabas sa komedyante para sa BBC Radio 3 noong 1979 na tinatawag na Atkinson People. Binubuo ito ng isang serye ng mga satirical na panayam sa mga kathang-isip na dakilang tao na ginampanan mismo ni Atkinson. Ang serye ay isinulat ni Atkinson at Richard Cortes at ginawa ni Griffiths Jones. Pagkatapos ng universidad, gumawa si Atkinson ng one-off na pilot para sa London Weekend Television noong 1979 na tinatawag na Canned Laughter. Nakakuha siya ng karagdagang pambansang atensyon nang gumanap siya sa pangatlong The Secret Policeman's Ball noong Hulyo 1979 na na-broadcast sa BBC, at mula noon ay lumabas na siya sa mga palabas sa telebisyon kasama ang iba't ibang mga performer kabilang sina Elton John, John Cleese at Kate Bush. Ang huli na kasama niyang gumanap ng nakakatawang kanta at tinawag na Doobers para sa British charity event na Comic Relief noong 1986 kasama sa mga solo skit sa telebisyon walang dialogo. Ang pagtugtog na Invisible Drum Kit at Invisible Piano noong Oktubre 1979. Unang lumabas sa Atkinson sa Not the 9 O'Clock News para sa BBC na ginawa ng kanyang kaibigan na si John Lloyd. Nagtampok siya sa palabas kasama sina Pamela Stephenson, Griffiths Jones at Mel Smith at isa sa mga pangunahing manunulat ng skate. Si Atkinson ay lumabas sa iba't ibang pelikula kabilang ang James Bond film na Never Say Never Again noong 1983, The Witches Year 1990, Four Weddings in a Funeral taong 1994, Rat Race Year 2002, Scooby-Doo Year 2002, Love Actually in the Year of 2003 at Wonka noong 2023. Ginampanan niya ang voice role ni Sasu sa Disney animated film na The Lion King noong 1994. Ginampanan ni Atkinson si Mr. Bean sa mga adaptasyon ng pelikula na Bean noong 1997 at Mr. Bean's Holiday noong 2007. Nagtampok din siya sa sitcom ng BBC The Thin Blue Line mula taong 1995 hanggang 1996 at ginampanan ang titular na karakter sa ITV's Migrate ng taong 2016 hanggang 2017 kasama sa kanyang trabaho sa teatro ang papel ni Fagen
Sa 2009, Wish and revival ng musikal na Oliver. Ginampanan niya ang tungkulin sa pamagat ng mga sitcom na Blackadder noong 1983 hanggang 1989 at Mr. Bean taong 1990 hanggang 1995 at sa serye sa ng pelikula na Johnny English noong taong 2003 hanggang 2018. Si Atkinson ay unang naging prominente sa BBC sketch comedy show na kung tawagin ay Not the 9 O'Clock News noong 1979 hanggang 1982. Taong 1981, tumanggap siya ng karangalan mula sa British Academy Television Award para sa Best Entertainment Performance. Si Atkinson ay nakalista din sa The Observer bilang isa sa pang-50 pinakakatawang aktor sa British comedy noong 2003 at kabilang sa nangangunang pang-50 komedyante kailanman sa isinagawang botohan noong 2005 na mga kapwa komedyante. Sa buong karera niya, nakipagtulungan siya sa screenwriter na si Richard Curtis at kompositor na si Howard Goodall na parehong nakilala niya sa Oxford University Dramatic Society noong 1970s bilang karagdagan sa kanyang 1981 BAFTA. Nakatanggap si Atkinson ng Oliver Award para sa kanyang 1981 Wish and Theater performance sa Rowan Atkinson sa Review at si Atkinson ay hinirang na CBE 2013 Birthday Honors para sa mga serbisyo sa drama at kawang-gawa. Noong Enero 2014, inihayag ng ITV ang isang bagong animated na serye na nagtatampok kay Mr. Bean kasama si Rowan Atkinson na bumalik sa papel online bilang isang web serye sa bandang huli noong 2014 habang sinundan ito ng isang broadcast sa telebisyon pagkaraan ng ilang sandali. Noong Pebrero 6, 2018, inanunsyo ng Regular Capital na nakakaroon ng ikalimang serye ng Mr. Bean. The animated series sa 2019 binubuo ng 26 na yugto. Ang unang dalawang segment, Game Over at Special Delivery, na pinalabas noong 29 ng Abril 2019 sa CITV sa UK, gayon din sa mga channel ng Tuner sa buong mundo. Lahat ng 5 serye ay merong 104 na yugto ay bininta din sa channel ng mga bata sa China na CCTV 14 noong Pebrero 2019. Nagsimula ang karera ng pelikulang Atkinson sa isang sumusuportang bahagi ng pelikulang James Bond na Never Say Never Again noong 1983 at isang nangungunang papel sa Dead on Time noong 1983 kasama si Nigel Hawthorne. Siya ay nasa 1988 Oscar-winning sa maikling pelikula na The Appointments of Dennis Jennings. Lumabas siya sa directorial debut ni Will Smith na The Tall Guy noong 1989 at lumabas kasama sina Angelica Houston at May Sitterling sa The Witches noong 1990, isang film adaptation ng dark fantasy children's novel ni Roald Dahl. Ginampanan niya ang bahagi ni Dexter Hyman sa Hot Shots, ang Part Deox noong 1993, isang parody ng Rambo 3 na pinagbibidahan ni Charlie Sheen. Ang mga naunang impluwensya sa komedyante ni Atkinson at ang sketch comedy troupe na Beyond the Fringe na binubuo ni Peter Cook, Dudley Moore, Jonathan Miller at Alan Bennett, mga pangunahing tauhan ng 1960s British satire boom. At pagkatapos ay may Monty Python. Patuloy siyang naimpluwensyahan ng gawain ni John Cleese pagkatapos ng kanyang mga araw ng Monty Python. Naimpluwensyahan din siya ni Peter Sellers na ang mga karakter na sina Harundi Bucky mula sa The Party noong 1968 at Inspector Clouseau mula sa mga pelikulang The Pink Panther ay naimpluwensyahan sa mga karakter ni Atkinson na sina Mr. Bean at Johnny English. Lumipas ang ilang taon, nakilala ni Atkinson ang makeup artist na si Sunitra Sastry noong huling bahagi ng dekada 1980 nang siya ay nagtatrabaho pa sa BBC at di naglaon ay nagpasal sila noong Pebrero 1990. Nagkaroon sila ng 2 anak noong sila ay nagsasama pa. Pagsapit ng taong 2013 sa edad na 58, sinimulan Atkinson ang isang relasyon sa 32 taong gulang
na komedyante na si Louis Ford habang gumaganap sila sa isang dula noong magkasama pa sila. Kaya yun din ang nag-udyok na tapusin ni Ford ang kanyang relasyon sa isang komedyante na si James Acaster upang makasama si Atkinson, pero dinaglaon ay naghiwalay din sila ni Louis Ford at nagkaroon sila ng isang anak. Minsan na rin nalagay sa panganib ang buhay ni Mr. Bean noong Marso 2001 habang si Mr. Bean ay nagbabakasyon sa Kenya noon dahil ang piloto ng kanyang pribadong eroplano ay nahimatay habang naglalakbay sa himpapawid ang kanilang sinasakyan, kaya siya muna ang nagmando at kanyang napanatili ang eroplano sa himpapawid hanggang sa makarecover ang piloto at nailapag ng ligtas ang eroplano sa Wilson Air Force sa Nairobi, ang kabisera ng syudad ng Kenya. Noong Hulyo 2005, pinamunuan at Atkinson ang isang koalisyon ng mga pinakilalang aktor at manunulat ng United Kingdom kasama sina Nicholas Hytner, Stephen Fry at Ian McEwan sa Parliament ng Britanya sa pagtatangkang persahang repasuhin ang kontrobersyal na Racial and Religious Hatred Bill na nadama nila na bibigay ng napakalaking kapangyarihan sa mga reliyosong grupo na magpataw ng censorship sa sining. Noong 2009, pinunan niya ang homophobic speech legislation na nagsasabi na ang House of Lords ay dapat bumoto laban sa pagtatangkang alisin ng gobyerno ang isang free speech clause sa isang anti-gay hate law. Tinutulan ni Mr. Bean ang Serious Organized Crime and Police Act 2005 na pinagbabawal ang pag-uudyok ng pagkakamuhi sa reliyon na nangangatwiran na ang kalayaang pumuna ng mga idea, anumang idea kahit na sila ay tapat na pinaniniwalaan ay isa sa pangunahing kalayaan ng lipunan at ang batas na sumusubok na sabihin na maaari mong punahin o kutsain ang mga idea hanggang ang mga ito ay hindi reliyosong mga idea ay talagang kakaibang batas ayon kay Mr. Atkinson or Mr. Bean. Maraming salamat muli sa inyong pagbibigay ng oras sa aking munting channel kay Perds TV Official 2.0. Sa muli, paalam!